Ang pupuntuhan natin ngayon, itong mga nangyayari sa ating kapaligiran, lalo na sa security situation. Yung na-abduct o nag-surrender na dalawang babae, alin ba ang totoo? Pero sa ngayon, gumagawa na ang CPP-NDF, NPA sa kanilang mga estratehiya kung paano mapukaw ang kaisipan ng mga Pilipino, tulad ng nangyari sa EDSA 1 o EDSA 2. So, measurement nila ngayon ito, yung rally ngayon, panahon pa ng martial law, pizza ng martial law yung rally nila. So, tinaon at saka sa budget hearing, minimission nila kung kaya pa nilang mang-akit ng mga Pilipino na naniniwala sa kanila na mayroong problema nga ang ating bansa. Yes, corruption, nandito ako. Pero sabi ko nga, ang challenge ko sa Communist Party of the Philippines, kung tunay kayong Pilipino, kung tunay kayo para sa taong bayan, para sa ating bayan, magsanib puwersa tayo, magtulungan tayo. Pero walang lokohan, walang ibang agenda. Ang agenda lang natin, paano natin mabago ang bansa sa pamagitan ng ating mga panawagan. Kung mayroong ibang agenda, hindi tayo magkakasundo. Pero kung ang layunin nyo ay para sa bayan at sa ating mga kababayan, okay ako dyan. So ito, panawagan ko, paalala ko lang sa lahat ng Pilipino, lalo ng kabataan, dahil hindi nyo alam yung nangyari sa EDSA 1. Hindi nyo alam yung nangyari sa EDSA 1. Ang EDSA 1 ay maaring nagsanib puwersa ang buong kontra kay Marcos Jr., lalo ng opposition at communist. Itong natandaan nyo kay ERAP, ang nangyari kay ERAP, ang talaga nagbabagsak kay ERAP, yung mga oligarchs ang nagbabagsak sa kanya, naglabas ng pera para ibayad dito sa mga komunista at sa mga walang ginagawa sa bayan, kung hindi mag-rally na mag-rally. So nagtulong-tulong ang opposition, oligarchs at saka Partido Komunista. Ngayon, so normally magsanib yung opposition, ito mga Communist Party of the Philippines at lahat yung nasagasaan ni Pangulong Duterte at ni Marcos sasanib dito. So measurement nila ito. Pero tingnan nyo yung mga nag-rally, ayaw na ayaw nilang, sila ang tinatanong. Sila ang tinatanong, asan ang kalayaan doon? Bali, tingnan nyo na lang yun rally Asan yung kalayaan natin na magsalita at magtanong? Sila lang bang may kalayaan? Yun yung nakikita, doon na lang sa punto na yun, nakita nyo na ang pruweba na wala silang pinapakinggan kung hindi yung kanilang paniniwala. Sila lang ang may kalayaan, tayo walang kalayaan. Tandaan nyo yan sa mga nangyayari. Yung sa PUP nga, ang mga bagong second lieutenant, kundi natagol ng mga security, ano nangyari sila? Mamamatay sila. Pero sino man nagot? Sa dami ng mga PUP student, sana ang ipapakulong natin doon. Pero kung ang militar ang gumawa ng ganun, nako, katakot-takot na batikot, sila, walang reaksyon ang mga Pilipino, kaya wala. Sila may reaksyon. Yun yung pinagkaiba. Ang Communist Party of the Philippines may reaksyon, may aksyon sila agad. Pero tayong demokrasya o tayong nasa gobyerno, walang aksyon, reaksyon. Pero sa ngayon napansin ko, marami na nagsalita mga matataas na opisyal
Pero hindi yan makukuha sa mga matatas na salita. Kailangan sa baba. Ngayon ang abangan nyo. Magsasalong from higher to lower. Mayroon nakatutok dyan. Sa mga rally may nakatutok. Yung mga na-organize natin dyan eh. Gawin natin. Ang aking grupo ay medyo malungkot kasi hindi pa natupad yung mga pangako sa kanila o sa amin. Pero kung ibigay nyo yan, panahon na namin kumilos kasi nga kami anti-corruption and anti-communism. Number 1 namin kalaban ang komunista ng mga sinungaling. Yan yung number 1 sinungaling. Tingnan yung mga bibig nila, mga lumalabas sa bibig nila. Napakasinungaling. Ano? So, yung dalawang PUP na na-abduct, nag-surrender, alin na sa dalawa ang totoo. Pero alam ko ang totoo dyan. Alam ko ang totoo dyan. May pagkasinungaling lang ang makakaliwang grupo. Salamat. Pakinggan nyo ang video. Hello. Nandito po tayo sa mga nagra-rally. Ayan o. Hello po, sir. Hi. Anong school po kayo, sir? Sir? Hello. Hi. Anong school po kayo? Anong school po kayo? Anong school po kayo? Anong school kayo? Sir? Sir, anong school po kayo? Anong school kayo? Anong school? Ano po yung ano po pinaglalaban nyo ngayon? Yung mga sumisigaw, nasan ba? Ay, ano po pinaglalaban nyo? Ano po pinaglalaban nyo? Anong school nyo po? Stop! Anong school nyo? Anong school nyo? Anong school nyo po? Ay, anong school nyo? Anong school nyo? Anong school nyo po? Ano po pinaglalaban nyo? Ano po pinaglalaban nyo? Bakit? Anong school nyo po? Anong school nyo, sir? Anong school nyo? Alis na po tayo. Pero anong school nyo po? Anong school nyo? Bakit tayo yung sabihin? May kapahamak na estudyante. Di po pwede. Wala naman eh. Di po pwede. Hi, shoutout sa ano? TUP ba kayo? TUP? TUP siguro kayo, no? No? Sino ba teacher nyo? Sino teacher nyo? Advisor? Bawal po dito. Bawal po. Ayan, yan po sila. Bawal po. Sino po pasista? Bawal po. Bawal po dito. Bawal po. Pangalan nyo? Saan po kayo? Eh, ano pong pangalan nyo? Ayan po, nahihiya po silang sabihin kung saan po sila nag-aaral. Saan po ba kayo nag-aaral, madam? Ano po yung kuya? Pakihinto po ng record nyo. Bakit? Pakihinto po, kuya. Bakit papahinto? Sandali ho, kuya. Nandito kayo sa kalsada eh. Buti kung nasa loob kayo ng bahay nyo. Panalikan po ako. O sige po, ano pong pangalan po ninyo? Ano pong pangalan nyo? Para legal po pala kayo. Ay, naku na, sandali. Bakit po titidyohan? Bakit nasa kalsada kayo eh? Yung po ilabas sa mukha, bawal po yan, kuya. Bawal. May choice po kami tumangkin. Tama na po. Okay. Sige. Nasa kalsada kayo, dapat nasa loob kayo ng bahay. Kung ayaw nyong mabidyohan. Wala eh. Ayaw nila sumagot kung anong school sila.